Sa isang marangyang bahay sa Bulacan, namumuhay sina Rosa at ang kanyang anak na si Ana sa lilim ng kanyang asawang si Rodel, isang matagumpay na negosyante sa industriya ng manukan. Sa kabila ng kanilang kayamanan at mga ari-arian, hindi naging madali ang buhay sa loob ng tahanan nilang ito. Si Rodel, kilala sa kanyang tagumpay at yaman, ay may madilim ding bahagi, ang kanyang pagkahilig sa alak at madalas na pagsabog ng galit. Isang hapon, inasikaso ni Rosa ang paghahanda ng hapunan kasama ang kanilang kasambahay. Dahil sa kanyang pag-aakalang hindi uuwi si Rodel hanggang hating gabi dahil sa isang pulong, nagdesisyon siyang maghanda ng simpleng hapunan lamang para sa kanila ni Ana, mga paborito nilang ulam na hindi karaniwang niluluto kapag nandoon si Rodel. Habang inihahanda ang mesa, nagbabahagi si Ana ng mga kaganapan sa kanyang eskwela, ang mga bagong natutunan at mga kaibigang nakasama. Sa mga sandaling ito, pansamantalang nakakalimutan ni Rosa ang takot na maaaring dala ng pag-uwi ng kanyang asawa. Subalit, bago pa man sila makapagsimula sa kanilang hapunan, bumukas ang pinto at pumasok si Rodel, amoy alak at mukhang galit na galit. Bakit ganito ang pagkain? Akala nyo ba hindi ako uuwi ngayon? Sigaw niya. Ang kanyang mga matay namumula at mukhang hindi na makontrol ang sarili. Nagulat si Rosa, hindi inaasahan ang maagang pag-uwi ni Rodel. Rodel, hindi mo sinabi na uuwi ka ng maaga ngayon. Akala ko may mahalaga kang meeting ngayon, mahinahong sagot ni Rosa, pilit itinatago ang kanyang kaba. Meeting? Akala mo lang yon. Hindi mo ba alam na dapat laging handa ang lahat para sa akin dito? Nagsimula na siyang magwala, itinulak ang mga upuan at ibinagsak ang mga gamit sa mesa. Sa mga sandaling iyon, sumugod siya kay Rosa at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Si Ana, sa kanyang pagkabigla at takot, ay agad na lumapit at pilit na inaawat ang ama. Pa, tama na po. Huwag niyo pong saktan si Mama, sigaw niya, nagsisimula ng lumuha ang kanyang mga mata. Ang gabi na iyon ay naging isa na namang mahirap na kabanata sa buhay nila Rosa at Ana, isang patuloy na paalala ng takot at kawalan ng katiyakan na kanilang kinakaharap sa araw-araw sa ilalim ng bubong ng isang taong dapat sanay kanilang sandigan. Sa dilim ng kanilang kwarto, naririnig ni Rosa ang malalim at mabigat na paghinga ni Ana, na nakaupo sa gilid ng kama. Ang lampshade lamang ang tanging liwanag, na lumilikha ng mga anino sa paligid habang lumalaban sila sa katahimikan ng gabi pagkatapos ng marahas na pangyayari. Habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi, dahan-daang nagsalita si Rosa, Ana, hindi na tama ito. Hindi ito ang buhay na gusto ko para sa atin, hindi ito ang buhay na nararapat sa atin. Tumango si Ana, ang kanyang mga matay patuloy na lumuluha ngunit may bakas ng determinasyon. Alam ko ma, matagal ko nang nais sabihin sa iyo. Dapat na tayong umalis dito. Dapat nang matapos ang pagdurusa natin. Napabuntong hininga si Rosa, ang kanyang puso'y natatakot ngunit alam niyang kinakailangan nilang gumawa ng desisyon. Natatakot ako, Ana. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta o kung ano ang gagawin natin, pero mas natatakot akong manatili pa rito. Magiging maayos ang lahat ma, sagot ni Ana habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Magkasama tayo. Hanggat magkasama tayo, kaya nating harapin ang anumang pagsubok. Pwede tayong lumipat kay Tiang Elena sa probinsya, o kaya'y magtago muna sa isang kaibigan hanggang sa makahanap tayo ng matitirhan. Lumalim ang gabi habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano. Pinag-isipan nila ang bawat detalye, kung paano sila aalis nang hindi napapansin, kung ano ang mga dadalhin, at kung paano nila pananatilihing ligtas ang kanilang sarili. Kailangan nating umalis ng maaga bukas, bago pa man siya magising, sabi ni Rosa. Ang bawat salita'y may bigat ng isang desisyong buong tapang na ginawa. Ihahanda ko ang mga mahahalagang gamit natin ngayong gabi. Huwag kang mag-alala Ana, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kasama mo ako ma, magtutulungan tayo, sagot ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng suporta at pagmamahal. Hindi na tayo babalik dito. Hindi na tayo muling magiging mga bilanggo sa sarili nating tahanan. Habang papalapit ang madaling araw, pareho silang hindi makatulog, pinapalakas ang loob ng isa't isa para sa bagong simula na kanilang haharapin. Sa mga oras na iyon, bagaman puno ng walang kasiguruhan ang kanilang kinabukasan, naramdaman nila ang isang bagong tibay ng loob, ang tibay na magdadala sa kanila palayo sa mga anino ng kanilang nakaraan tungo sa liwanag ng isang bagong bukas. Madilim pa at tahimik ang umaga, maingat na inihanda ni Rosa at Ana ang kanilang mga gamit.
Ang bawat piraso ng damit na isinilid nila sa bag ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Nanginginig ang kanilang mga kamay hindi lamang dahil sa takot kundi pati na rin sa pananabik sa bagong buhay na naghihintay sa kanila. Habang papalabas ng bahay at patungo sa terminal ng bus, lumingon si Ana. Paalam, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang pag-iwan sa lugar na naging saksi sa kanilang mga pagdurusa ay hindi naging madali, ngunit alam nilang ito ang kinakailangan. Pagdating nila sa terminal ng bus, bumili si Rosa ng 2 tiket papuntang Isabela. Habang hinihintay nila ang kanilang bus, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Ma, sa tingin mo ba tatanggapin tayo ni Chang Elena? Tanong ni Ana, ang kanyang mga matay nag-aalala. Huwag kang mag-alala anak, napakabait ni Chang Elena. Si Chang Elena ay kapatid ng iyong lolo at close na ako sa kanya simula noong bata pa ako. Nagsabi na rin ako sa kanya tungkol sa ating sitwasyon, at sinabi niyang laging bukas ang kanyang tahanan para sa atin, sagot ni Rosa, sinisikap na panatilihing positibo ang tono ng kanyang boses. Nang dumating ang kanilang bus, marahan silang tumayo at naglakad papunta sa pila. Ang bawat hakbang palapit sa bus ay parang paglaya mula sa bigat na matagal na nilang dala. Sa loob ng bus, habang papalayo sa kanilang nakaraan, nagsimula si Rosa magkwento tungkol sa Isabela, ang lugar kung saan siya lumaki. Ang Isabela ay puno ng magagandang alaala para sa akin Ana. Dito ako natutong mangarap. Sana, sa pagpunta natin doon, makahanap ka rin ng mga bagong pangarap. Excited na ako ma. Excited akong makita ang mga bukirin at ilog na lagi mong kinukwento. Pero kinakabahan din ako. Paano kung hindi tayo magustuhan ng mga tao doon? Paano kung malaman nila ang tungkol kay Papa? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Anak, ang mahalaga, tayo ay magkasama. At tungkol sa ibang tao, hindi natin kontrolado ang kanilang iisipin, pero maaari nating kontrolin kung paano natin haharapin ang buhay. Kung magkasama tayo, kaya nating harapin ang anumang pagsubok, paliwanag ni Rosa. Hinawakan niya ang kamay ni Ana bilang suporta. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, unti-unting nagliwanag ang kalangitan. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng bus ay tila nagdudulot ng bagong pag-asa. Pagdating nila sa Isabela, sinalubong sila ni Chang Elena na may ngiti at yakap na puno ng pagmamahal. Rosa, Ana, welcome sa bago niyong tahanan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng suporta at pangunawa. Sa bagong tahanan na ito, na napapalibutan ng mga puno at halaman, nadama ni Rosa at Ana na sa wakas ay maaari na silang huminga ng maluwag. Dito, malayo sa kanilang nakaraan, magsisimula sila ng bagong kabanata ng kanilang buhay, kabanata ng kalayaan at pag-asa. Sa unang mga araw sa Isabela, nakadama si Rosa ng kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hindi naranasan. Ang bahay ni Chang Elena, napapalibutan ng mga puno ng mangga at taniman ng gulay, ay tila nag-aalok ng isang bagong simula at pag-asa para sa mag-ina. Subalit, sa likod ng kapayapaang ito, nag-aalala si Rosa na baka maging pabigat sila sa kanyang tiyahin. Isang hapon, habang nagtatanim si Chang Elena sa kanyang halamanan, nilapitan siya ni Rosa. Chang, maraming salamat po ulit sa pagtanggap ninyo sa amin dito. Gusto ko po sanang pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng sariling kita. Ayaw ko pong maging pabigat sa inyo. Ngumiti si Chang Elena, itinigil ang pagtatanim at tumingin kay Rosa. Rosa, bahagi ka ng pamilya. Hindi ka pabigat sa akin. Pero, naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Ano ba ang naiisip mong gawin? Nag-aalangan man sa simula, huminga ng malalim si Rosa bago nagsalita. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng aking mga magulang na gumawa ng chicharon. Magaling sila doon, at gusto ko sana itong subukan dito. Sa palagay ko, magugustuhan ito ng mga tao dito sa atin. Nagningning ang mga mata ni Chang Elena sa ideyang iyon. Ay, magandang ideya yan, Rosa. Kokonti ang nagtitinda ng magandang chicharon dito sa atin. Sigurado akong magugustuhan yan ng mga kapitbahay at sa palengke. Napuno ng sigla si Rosa sa pagtanggap ni Chang Elena. Salamat, Chang. Gusto ko sanang simulan kaagad. Marahil ay maaari tayong magtulungan sa paggawa ng plano kung paano ito sisimulan. Oo naman Rosa, tutulungan kita. Bukas, pwede tayong pumunta sa bayan para bumili ng mga kailangan mong gamit at sangkap.
Ihanda mo lang ang listahan ng mga kailangan mo, sagot ni Chang Elena, puno ng suporta. Kinagabihan, nagsimulang gumawa si Rosa ng listahan ng mga kailangan niya para sa paggawa ng chicharon. Habang ginagawa ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang pag-asa at excitement na maaaring ito na ang simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Ana, tingnan mo ito, sabi ni Rosa habang ipinapakita ang listahan sa kanyang anak. Kung magiging maayos ang lahat, hindi na tayo aasa lang kay Chang Elena. Makakatulong rin tayo sa kanya. Ngumiti si Ana at niyakap ang kanyang ina. Alam kong magiging maayos ito, ma. Excited ako na makita kang masaya at gumagawa ng mga bagay na gusto mo. Ang pag-uusap na iyon ay hindi lamang nagbigay ng katiyakan kay Rosa, kundi nagpatibay din sa kanilang desisyon na tuluyan ng iwan ang nakaraan at mag-focus sa pagbuo ng bagong kinabukasan sa Isabela. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghahanda at pagpaplano, na may halo ng pag-aalala at pag-asa, ngunit higit sa lahat, ng determinasyon na magsimula muli. Sa sumunod na araw, maagang gumising sina Rosa at Ana upang samahan si Chang Elena sa bayan. Dala ang listahan ng mga kailangan, puno ng sigla si Rosa habang binibili nila ang mga kinakailangang sangkap para sa paggawa ng chicharon, mga magandang klaseng balat, pampalasa, at iba pang gamit na kakailanganin sa pagluluto. Sa bawat binibili nilang item, nadarama ni Rosa ang pag-asang muling kumita sa sarili niyang pagsisikap. Pagbalik sa bahay, agad sinimulan ni Rosa ang paghahanda. Habang hinihiwa ang mga balat, ipinaliwanag niya kay Ana ang proseso ng paggawa ng chicharon na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang. Mahalaga ang bawat hakbang, Ana. Mula sa pagpili ng tamang piraso, hanggang sa pagluluto. Kailangan nating siguraduhin na magiging perpekto ang lasa at kalidad. Nakatutok si Ana, sinusubukan arukin ang bawat detalye na ibinahagi ng kanyang ina. Gusto ko rin matutunan ito, ma. Para makatulong ako sa'yo. Tumango si Rosa, ngumiti, at sinabing, "Syempre, Ana. Magiging magandang bonding din ito para sa atin." Sinimulan nilang lutuin ang mga hiniwang balat. Una, binabad nila ito sa pampalasa para mas maging malasa. Sumunod, dahan-daang pinirito hanggang sa ito'y maging golden brown at kumurot-kurot ang tunog, senyales na ito'y nagiging chicharon na. Nang matapos ang pagluluto, isa-isa nilang tinikman ang produkto. Ngumiti si Rosa nang makita ang reaksyon ni Ana at Chang Elena, parehong masaya at nasiyahan sa lasa. "Masarap ito, ma. Sigurado akong magugustuhan ito ng marami," sambit ni Ana, puno ng pagmamalaki. Ngunit, sa unang linggo ng pagtitinda ni Rosa ng chicharon sa plaza, naramdaman niya ang bigat ng hamon na kanyang kinakaharap. Bagamat masipag siyang nagtinda at inaalok ang kanyang paninda sa mga dumadaan, tila hindi siya makakuha ng sapat na atensyon mula sa mga tao. Mukhang mas masarap yung chicharon sa kabilang kanto. "Subukan mo kaya yung recipe nila," sabi ng isang mamimili na tumikim ng kanyang libreng sample at lumakad palayo nang hindi bumibili. Isa pang babaeng lumapit, kumuha ng isang piraso, ngumuya, at bahagyang umiling. "Ay, hindi ata ako sanay sa lasa. Mas gusto ko pa rin yung sa kabila, mas malutong," komento niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Bawat puna ay tila dagok sa puso ni Rosa. Sa pagtatapos ng araw, malungkot siyang nakaupo sa likod ng kanyang munting tindahan, pinagmamasdan ang hindi nabawasang tumpok ng chicharon. "Baka hindi talaga para sa akin ito," bulong niya sa sarili, at pinipigilan ang kanyang mga luha. Isang hapon, habang nakaupo si Rosa sa likod ng kanyang munting tindahan, may napansin siyang batang lalaki na tila nag-aalangan lumapit. Payat at marumi ang damit nito, halatang nagmula sa mahirap na pamilya. Tila may kakaibang bigat sa kanyang mga mata na nagsasabing matagal na siyang hindi nakakain ng maayos. Nang makita ni Rosa ang kalagayan ng bata, agad siyang nakaramdam ng matinding pangangailangang tumulong. Kinuha niya ang kanyang baong adobong manok at kanin, na inilaan niya para sa kanyang tanghalian. Lumapit siya sa bata at iniabot ang pagkain. "Iho, para sa iyo na ito. Mukhang kailangan mo ito higit pa sa akin at hindi pa naman ako gutom," sabi ni Rosa sa malumanay na tinig. Nagulat ang bata at sandaling tinitigan si Rosa bago marahang kinuha ang pagkain. "Salamat po, ate," mahina ngunit taos-puso niyang tugon. Umupo siya sa isang tabi at dahan-daang kinain ang adobo at kanin. Kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Nakadama si Rosa ng isang hindi maipaliwanag na kagalakan habang pinagmamasdan ang bata. Sa kabila ng kanyang mga pangamba at problema sa negosyo,
Ang simpleng pagkilos ng kabaitan ay nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Ito ang nagpaalala sa kanya kung bakit mahalaga ang patuloy na pagtulong sa iba, gaano man kahirap ang sitwasyon. Matapos tumulong sa kanya, ang bata ay tumayo at nilapitan si Rosa na may ngiti ng pasasalamat sa kanyang mukha. Ate, hindi po ako ordinaryong bata. Ako po ay isang duwende, at gusto kong pasalamatan kayo sa inyong kabaitan, aniya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at pasasalamat. Nagulat si Rosa, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang duwende, tanong niya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at kuryosidad. Opo ate, sagot ng duwende, na ngayon ay lumitaw ang kanyang tunay na anyo bilang isang maliit na nilalang, tipikal sa ilang mga kwento ng mga duwende sa Pilipinas. Bilang sukli sa inyong kabutihan, nais kong ibigay sa inyo ang espesyal na regalo na ito. Hinugot ng duwende mula sa kanyang bulsa ang isang luma ngunit kumikinang na kawali. Ito ang tinatawag na kawali ng kapalaran, isang mahiwagang kawali na kayang magluto ng pinakamasarap na chicharon na matitikman ninyo. Tinitiyak nito na ang iyong chicharon ay laging magiging malutong at masarap, paliwanag ng duwende. Habang hinahawakan ang kawali, ramdam ni Rosa ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Pangako, gagamitin ko ito sa mabuting paraan, sagot ni Rosa. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Alam ko na gagamitin mo ito ng tama Rosa. Ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng mabuti, sabi ng duwende bago siya dahan-daang naglaho, na tila isang hamog sa umaga. Kinabukasan ng umaga, puno ng pananabik si Rosa na subukan ang mahiwagang kawali na regalo sa kanya ng duwende. Sa kanyang kusina, maingat niyang inihanda ang mga sangkap para sa paggawa ng chicharon. Habang pinapainit ang kawali, tinawag niya ang kanyang anak na si Ana at ang kanyang tiyang Elena upang samahan siya sa pagsubok ng unang batch gamit ang mahiwagang kawali. Ana, Tiyang, halina po at subukan natin ang bagong chicharon, tawag niya habang inihahanda ang mga piraso ng balat sa kawali. Habang lumalangit-ngit ang mga piraso ng balat sa kawali, agad na kumalat ang masarap na amoy sa buong kusina. Si Ana at Tiyang Elena ay nakamasid, kapwa nasasabik sa magiging resulta. Grabe ma, ang bango, komento ni Ana habang pinapanood ang mga piraso ng balat na unti-unting nagiging golden brown. Oo nga Rosa, iba ang itsura ng chicharon mo ngayon, parang mas malutong at mas kaakit-akit kaysa dati, dagdag ni Tiyang Elena, habang inaabangan ang pagiging handa ng mga chicharon. Pagkatapos ng ilang minuto, hinango ni Rosa ang mga chicharon mula sa kawali at inilagay ito sa isang plato upang lumamig ng kaunti. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang piraso at inihain sa kanyang anak at tiyahin. Tikman niyo ito, sabihin niyo sa akin kung ano ang pagkakaiba, sabi ni Rosa, hindi maitago ang kaba at pananabik sa kanyang mukha. Dahan-daang kinuha ni Ana at Tiyang Elena ang tig-isang piraso at sabay na isinubo. Agad na lumitaw ang mga ngiti sa kanilang mga mukha matapos ngumuya. Maang sarap, iba talaga ito, mas malutong at mas masarap kaysa sa dati, masiglang sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Tama ang bata Rosa, kakaiba ito, may kakaibang lasa na hindi ko pa natikman sa ibang chicharon. Anong ginawa mo? Tanong ni Tiyang Elena, kanyang kilay ay nakakunot sa pagtataka ngunit may ngiti sa kanyang labi. Naku Tiyang, baka may mahika nga itong kawali na ito. Regalo ito mula sa isang duwende bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa kanya, paliwanag ni Rosa, habang inilalahad ang hindi kapanipaniwala na pangyayari kahapon. Napanganga sina Ana at Tiyang Elena, parehong hindi makapaniwala sa kwento ngunit hindi may kakaila ang ebidensya sa harapan nila, ang chicharon na gawa sa mahiwagang kawali ay tunay na kahanga-hanga. Kung ganyan kasarap ang luto sa koaling iyan Rosa, sigurado akong magiging patok ito. Dapat mo itong ipagmalaki at ibahagi sa mas marami pang tao, sabi ni Tiyang Elena, puno ng suporta at paghanga. Buong araw na ginamit ni Rosa ang kawali sa paggawa ng chicharon, at bawat batch ay kasing sarap ng nauna. Napuno ng sigla at pag-asa ang kanilang tahanan, at parehong excited sila Rosa, Ana, at Tiyang Elena sa magiging kinabukasan ng kanilang munting negosyo sa tulong ng mahiwagang kawali. Sa unang araw na paggamit ni Rosa ng mahiwagang kawali, hindi siya agad dinagsa ng mga mamimili. May agam-agam pa rin ang ilan sa dahil hindi nila nagustuhan ang mga nauna niyang binenta na chicharon, ngunit may ilang naglakas loob bumili dahil sa kuryosidad.
Habang nagbebenta siya sa plaza, lumapit si Aling Mirna, na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang pagiging mapili sa pagkain. Rosa, ito bang chicharon mo ay bago? Tanong niya habang tinitignan ang paninda. Opo Aling Mirna, bago po itong batch na ito. May kaunting pagbabago po ako sa pagluluto, sagot ni Rosa habang inaabot ang isang libreng sample kay Aling Mirna. Kinuha ni Aling Mirna ang chicharon at dahan-daang kinain ito. Agad nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, mula sa pagdududa hanggang sa pagkamangha. Ay aba Rosa, iba ito. Napakasarap. Anong ginawa mo dito? Malutong na, malasa pa. Napangiti si Rosa, may konting binago lang po sa timpla Aling Mirna. Natutuwa po ako na nagustuhan ninyo. Sumunod na lumapit si Mang Carlos, isang retiradong guro na kilala rin sa pagiging mahilig sa merienda. Nakita ko si Mirna na tila natuwa sa chicharon mo, Rosa. Ako naman ang susubok, sabi niya habang lumalapit sa tindahan. Pagkatapos tikman ang chicharon, hindi maitago ni Mang Carlos ang kanyang pagkabilib. Tama nga ang balita Rosa. Napakahusay ng pagkakaluto mo ngayon. Patuloy mo lang ito at baka hindi ka na magkamayaw sa dami ng bibili. Habang tumatanggap si Rosa ng papuri mula sa mga unang tumikim ng kanyang chicharon, unti-unting lumakas ang kanyang loob at kumpiyansa. Ang bawat positibong komento ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na magpatuloy at lalo pang pagbutihin ang kanyang pagtitinda. Sa paglipas ng araw, unti-unting dumami ang kanyang mga suki. Ang mga dating nagdududa ay bumabalik para bumili ng chicharon, at nagdala pa ng mga kaibigan at kapamilya para makatikim din. Ana, tingnan mo, unti-unti nang umuunlad ang ating negosyo, masayang ibinalita ni Rosa sa kanyang anak habang magkasama silang nag-aayos ng paninda. Ang galing mo talaga ma. Sobrang proud po ako sa inyo, tugon ni Ana, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pagmamalaki. Nang magtapos ang araw, puno ng pasasalamat at kasiyahan si Rosa. Ang pagbabago sa takbo ng kanyang negosyo ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa, kundi nagturo rin sa kanya ng mahalagang aral sa pagtitiyaga at pagsisikap. Ang pagkilala at pagtanggap ng mga tao sa kanyang pinahusay na produkto ay nagsilbing inspirasyon para lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang pagsisikap sa mga susunod na araw. Nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa natatanging sarap ng chicharon ni Rosa, naging mainit na usap-usapan ito sa buong bayan. Ang kanyang tindahan sa plaza, na dating tahimik at hindi gaanong pinapansin, ay naging sentro ng atraksyon. Hindi lamang ang mga regular na mamimili ang dumagsa, kundi pati na rin ang mga may-ari ng sari-sari store, grocery, at maging mga vendor sa mga bus. Isang umaga, habang abala si Rosa sa paghahanda ng paninda, lumapit sa kanya si Mang Berting, isang may-ari ng sari-sari store sa kabilang barangay. Rosa, napakasarap daw ng chicharon mo ayon sa mga suki ko. Pwede ba akong umorder ng 100 pakete para itinda sa aking tindahan? Napangiti si Rosa, tila hindi makapaniwala sa tinatamasang tagumpay. Opo Mang Berting, walang problema. Kayo po ba'y magpipick up o gusto ninyong i-deliver namin sa inyo? Mas mabuti kung may deliver Rosa. Magdagdag ka na rin ng charge para doon, ayos lang sa akin, sagot ni Mang Berting, sabay abot ng kanyang paunang bayad. Habang pinoproseso ang order, lumapit naman si Aling Belia, ang may-ari ng isang maliit na grocery store. Rosa, maaari din ba akong mag-order ng chicharon mo? Narinig ko na mabili raw talaga ito, at gusto kong subukan sa aking grocery. Talaga pong mabili Aling Belia. Ilang pakete po ba ang gusto ninyong orderin? Tanong ni Rosa habang dahan-daang bumabalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili na noon ay nawala dahil sa mga unang pagsubok sa negosyo. Magsimula tayo sa 100 pakete Rosa. Kung mabili, magdadagdag ako ng order sa susunod, sagot ni Aling Belia, na may ngiti sa kanyang mukha. Sa pagitan ng pagtanggap ng mga orders at paghahanda ng chicharon, naramdaman ni Rosa ang labis na pasasalamat at kasiyahan. Hindi lamang dahil sa umuunlad ang kanyang negosyo kundi dahil na rin sa positibong epekto ng kanyang produkto sa komunidad. Ana, nakakatuwa na maraming gustong magbenta ng ating chicharon. Parang kailan lang, pinangarap lang natin ito, sabi ni Rosa sa kanyang anak habang magkasama silang nagpapak ng chicharon. Oo nga po ma, ang dami nang bumibili ng chicharon natin. Proud na proud po ako sa inyo, sagot ni Ana, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pagmamalaki. Ana, sana nga magpatuloy na ganito ang takbo ng negosyo natin.
Nakakatuwa na makita kung paano ito lumago mula sa simpleng pagtitinda ko sa plaza, sabi ni Rosa, habang maingat na inilalagay ang mga pakete sa mga kahon. Sumang-ayon si Ana, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at suporta sa kanyang ina. Opo Maria, masarap isipin na marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa atin. Hinawakan ni Rosa ang kamay ng kanyang anak, dama ang init ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Alam mo anak, pangarap ko talagang makaipon tayo ng sapat para sa edukasyon mo. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral sa magandang paaralan. At hindi lang yun, balang araw, makapagpatayo din tayo ng sariling bahay natin, yung mas komportable at maluwag para sa ating tatlo nila Tiang Elena. Ngumiti si Ana, ang kanyang mga mata ay namumula sa tuwa at pagkakaroon ng pag-asa. Yan din po ang pangarap ko ma. Gusto ko rin po na makatulong pa sa inyo lalo na kapag nakapagtapos na ako. Sigurado ako na mas lalo pa nating mapapaunlad ang negosyo. Napabuntong hininga si Rosa sa tuwa, napakaswerte ko talagang magkaroon ng anak na katulad mo Ana. Sa tulong ng Diyos at sa sipag at tiyaga natin, sigurado akong unti-unti nating makakamit ang lahat ng ating mga pangarap. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik sila sa kanilang gawain, ngayon ay may bagong sigla at inspirasyon para harapin ang mga hamon at oportunidad na dala ng bawat bagong araw. Ang simpleng simula ng kanilang negosyo ay naging isang matatag na pundasyon para sa kanilang mga pangarap at ang kinabukasan na sabay nilang binubuo. Sa mga sumunod na linggo, ang negosyo ni Rosa ay hindi lamang lumago, ito rin ay naging isang simbolo ng tagumpay at inspirasyon sa kanyang komunidad. Ang chicharon na dati-rati simple lamang na paninda sa plaza ay ngayon ay kinikilala na hindi lang sa kanilang bayan kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga delivery schedules, nakatanggap si Rosa ng tawag mula kay Mr. Reyes, isang may-ari ng isang kilalang grocery chain sa kanilang rehiyon. Magandang hapon Rosa, narinig ko ang tungkol sa iyong chicharon mula sa isa sa aking mga branch managers. Interesado kami na itampok ang iyong produkto sa lahat ng aming mga tindahan sa rehiyon. Halos hindi makapaniwala si Rosa sa kanyang naririnig. Talaga po, napakalaking karangalan po niyan para sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa totoo lang Rosa, kami ang dapat magpasalamat. Bihirang makatagpo kami ng produkto na talagang pinag-uusapan ng mga tao dahil sa kalidad, tugon ni Mr. Reyes. Habang isinasara ang usapan tungkol sa mga detalye ng distribusyon, hindi may tinta ang tuwa sa mukha ni Rosa. Pagkababa ng telepono, agad niyang ibinalita kay Ana ang magandang balita. Ana anak, hindi mo aakalain, magiging available na ang ating chicharon sa buong rehiyon, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tuwa. Wow ma, ibig sabihin mas marami pang makakatikim ng chicharon natin. Ang galing mo talaga, ma, tugon ni Ana, puno ng paghanga at suporta. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pinag-usapan nila ang kinakailangang paghahanda para sa pagpapalawak ng produksyon. Kailangan nating magdagdag ng mga tauhan at baka kailanganin din nating mag-upgrade ng ating kagamitan sa pagluluto, pagmumuni-muni ni Rosa. Tama ka ma, at siguro oras na rin para mag-isip tayo ng mas malaking lugar para sa produksyon. Sa dami ng order, hindi na sapat itong ating maliit na pwesto, suhestyon ni Ana. Nagkasundo sila na maghanap ng mas malaking lugar na maaaring gawing production area at warehouse. Ang tagumpay ni Rosa ay hindi lamang nagdala ng bagong pag-asa sa kanyang buhay kundi nagbigay din ito ng inspirasyon sa marami sa kanyang bayan. Ipinakita niya na sa pamamagitan ng pagsisikap, determinasyon, at isang pambihirang produkto, maaaring magbago ang buhay at makamit ang mga pangarap na dati-rati tila malayo at imposible. Sa patuloy na paglago ng kanilang negosyo, napagtanto nila Rosa at Ana na kinakailangan na nilang maghanap ng mas malaking espasyo para sa produksyon ng kanilang chicharon na tinawag nilang Rose's Premium Chicharon. Sa tulong ni Tiang Elena, nagsimula silang maghanap ng angkop na warehouse. Isang araw, habang nag-uusap sila sa sala, nabanggit ni Tiang Elena ang posibilidad ng isang lugar na maaaring paglagyan ng kanilang lumalaking operasyon. Rosa, naalala ko, yung kaibigan kong si Mang Freddy, may bodega siya dati ng bigas, pero matagal na itong hindi ginagamit. Baka pwede natin itong tingnan at rentahan, mungkahi ni Tiang Elena. Napangiti si Rosa, puno ng pag-asa. Talaga po Tiang, malaking tulong po yun sa atin. Maaari niyo po ba siyang tawagan? Agad na kinuha ni Tiang Elena ang kanyang telepono at tinawagan si Mang Freddy.
Matapos ang ilang minutong pag-uusap, ngumiti siya at ibinalita kay Rosa, pumayag si Mang Freddy na ipakita sa atin ang bodega bukas. Sabi niya, mukhang akma daw ito sa ating pangangailangan. Kinabukasan, sabik na pinuntahan ni na Rosa at siyang Elena ang bodega. Ang lugar ay maluwag at may potensyal, perpekto para sa kanilang produksyon ng chicharon. Ito na nga, ang laki ng espasyo, at mukhang konting ayos lang ang kailangan, sabi ni Rosa, habang masayang iniikot ang lugar. Habang naghahanda sila para sa paglipat ng produksyon sa bagong warehouse, tinulungan din ni Chang Elena si Rosa na makahanap ng mga karagdagang tauhan. Nakipag-ugnayan siya sa ilang kapitbahay na kasalukuyang walang trabaho at handang magtrabaho para kay Rosa. Isang gabi, nagtipon si Rosa at ang mga bagong tauhan sa munting opisina ng bagong warehouse para sa isang orientation. Nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pag-join sa aming team sa Roses Premium Chicharon, panimula ni Rosa. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel sa pagpapalago ng ating negosyo. Umaasa ako sa ating magandang samahan at kooperasyon. Isa sa mga tauhan, si Aling Selly, ay sumagot, salamat din Rosa, sa pagkakataon na ito. Handa kaming lahat na magtrabaho at matuto sa ilalim ng inyong pamumuno. Sa ating pagtutulungan, umaasa akong hindi lang tayo magiging matagumpay sa negosyo, kundi makakatulong din tayo sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho, dagdag ni Rosa, ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa mga sumunod na araw, puno ng sigla ang operasyon sa warehouse. Ang kanilang negosyo ay unti-unting nagiging isang matagumpay na realidad, hindi lamang para kay Rosa kundi pati na rin para sa buong komunidad na kasama niyang nangangarap at nagtatrabaho. Sa mabilis na paglago ng negosyo ni Rosa, dumating ang mga hindi inaasahang hamon. Ang pagdami ng demand at produksyon ay nagdulot ng mga problema sa logistics na kinailangang masolusyonan agad. Isang araw, habang nag-uusap sina Rosa at Ana tungkol sa kanilang mga plano sa pagpapalawak, napagtanto nila na ang kanilang kasalukuyang sistema ng distribusyon ay hindi na sapat para sa lumalaki nilang pangangailangan. Ana, kailangan nating pag-isipan kung paano natin mapapabuti ang ating sistema ng delivery. Hindi na sapat ang ating sasakyan para sa dami ng ating mga orders, pag-aalala ni Rosa habang tinitingnan ang listahan ng mga pending na deliveries. Tumango si Ana, tama ka ma. Siguro panahon na para mag-invest tayo sa isa pang delivery van. Pero, paano natin ito mapopondohan? Habang nag-iisip ng solusyon, lumapit si Mang Carlos, isa sa mga masugid na taga-suporta ng negosyo ni Rosa mula pa noong simula. Nakikinig siya sa kanilang usapan habang bumibili ng chicharon. Mukhang may problema yata kayo Rosa. Baka makatulong ako. Ano ang inyong pinag-uusapan? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Mang Carlos, nag-iisip kasi kami kung paano namin mapapahusay ang aming delivery system. Lumalaki na po kasi ang demand at hindi na po sapat ang aming mga sasakyan, paliwanag ni Rosa. Nag-isip si Mang Carlos sandali at saka nagmungkahi, bakit hindi kayo magrenta muna ng sasakyan habang hindi pa kayo makabili ng bago? May kaibigan ako na may rental service. Maaari ko kayong ipakilala sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Rosa at Ana. Salamat Mang Carlos. Napakalaking tulong po niyan. Pwede po ba namin malaman kung paano namin makontak ang kaibigan ninyo? Masiglang tanong ni Ana. Agad na tinawagan ni Mang Carlos ang kanyang kaibigan at ipinakilala si Rosa. Naging maayos ang usapan at nakapagrenta sila ng karagdagang sasakyan para sa kanilang deliveries. Grabe ma, hindi ko inakalang ganito kadaling masolusyonan ang problema natin, sabi ni Ana. Oo anak, minsan talaga, nasa paligid lang natin ang solusyon. Kailangan lang nating maging bukas sa tulong ng iba, sagot ni Rosa, puno ng pasasalamat. Sa mga sumunod na linggo, gamit ang bagong sistema ng delivery, mas napabilis at napahusay ang distribusyon ng kanilang produkto. Ang komunidad ay patuloy na sumusuporta, hindi lang bilang mga customer kundi bilang bahagi rin ng solusyon sa mga hamon na kinakaharap nila. Ang bawat araw ng operasyon ay nagdudulot ng bagong pagsubok, ngunit kasama nito, laging may bagong pagkakataon para sa pagtutulungan at pagkamalikhain sa pagresolba ng mga problema. Ang tagumpay ng Roses Premium Chicharon ay hindi lamang limitado sa pisikal na bentahan kundi kumalat din sa mundo ng social media. Sa tulong ni Ana, na may kaalaman sa modernong teknolohiya, naging aktibo ang presensya ng kanilang negosyo sa iba't ibang online platforms.
Regular nilang ina-update ang kanilang mga followers tungkol sa mga bagong produkto, mga espesyal na alok, at mga kwento sa likod ng kanilang produksyon. Dahil dito, mas maraming tao ang nakadiskubre at natikman ang kanilang masarap na chicharon. Isang araw, habang abala si Rosa sa pag-aayos ng mga orders sa kanilang bagong warehouse, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang kanyang asawa, si Rodel, na matagal na niyang hindi nakita mula nang maghiwalay sila dahil sa hindi magandang nakaraan, ay biglang sumulpot sa pintuan ng warehouse. Nakita niya ang tagumpay ni Rosa sa social media at nagpasya siyang hanapin siya. Nagtama ang kanilang mga mata, at saglit na natahimik ang buong lugar. Rosa, sambit ng kanyang asawa, ang boses ay puno ng panghihinayang at pagkamangha sa nakitang pagbabago. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may bakas ng gulat. Rosa, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rodel. Ang boses ay puno ng desperasyon. Rodel, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malinaw na ang lahat, matatag na sagot ni Rosa, habang pinipilit panatilihin ang kanyang mahinahong boses sa harap ng kanyang mga tauhan at anak na si Ana. Hindi mo ba ako mapapatawad? Gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong bumalik, Rodel. Hindi na maaari. Iba na ang buhay namin ngayon. May sarili na kaming mundo na malayo sa sakit na dinala mo, mariing sabi ni Rosa, hinaharap ang kanyang nakaraan ng may lakas ng loob. Hindi makapaniwala si Rodel sa kanyang naririnig. Sa pagtaas ng kanyang boses, hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong magbago? Bakit hindi mo ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Sa gitna ng tensyon, napansin ni Ana na ang sitwasyon ay maaaring lumala. Lumapit siya sa tabi ng kanyang ina. Tama na pa. Umalis ka na. Hindi ito makakatulong sa kahit kanino. Hindi pinansin ang pakiusap ni Ana. Nagpatuloy si Rodel sa pagwawala. Nagtapon ng ilang bagay na nasa malapit, dahilan para magulantang ang mga tauhan. Sa pag-igting ng sitwasyon, agad na kumilos ang ilang mga tauhan ni Rosa upang mapigilan si Rodel. Sir, kailangan niyo nang umalis. Hindi po kami papayag na may manggulo dito, sabi ni Marco, isa sa mga mas matatag na tauhan, habang hinahawakan si Rodel sa braso upang pigilan siya. Bitawan mo ako. Hindi mo ako maaaring palayasin na parang basta na lang, sigaw ni Rodel, ngunit wala siyang nagawa sa determinasyon ng mga tauhan. Habang inaakay si Rodel palabas ng production area, tumingin siya kay Rosa. Ito ba talaga ang gusto mo, Rosa? Itataboy mo ako na parang hindi ako naging bahagi ng buhay mo. Tumingin si Rosa kay Rodel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Oo, Rodel. Ito ang gusto ko, para sa kapakanan namin ni Ana. Umalis ka na, at huwag ka nang bumalik, matigas niyang sabi. Matapos mapaalis si Rodel, bumalik sa normal ang operasyon sa production area, ngunit hindi may kakaila ang bakas ng tensyon at emosyon na naiwan sa mga tauhan. Magkahalong pag-aalala at suporta ang nararamdaman nila para kay Rosa. Okay ka lang ba, Ma'am Rosa? Tanong ni Marco, bumalik upang tiyakin ang kalagayan ng kanyang boss. Pasensya na kayo sa abalang nangyari. Salamat sa tulong niyo, sagot ni Rosa, nagpapasalamat sa kanyang mga tauhan sa kanilang mabilis na aksyon. Palagi kaming nandito para suportahan ka, Ma'am. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco, na sinang-ayunan ng iba pang tauhan. Sa gitna ng nangyari, lalong tumibay ang samahan sa pagitan ni Rosa at ng kanyang mga tauhan. Bagaman may mga sugat sa nakaraan na muling bumukas, nanaig pa rin ang katatagan at suporta ng komunidad na kanyang binuo sa paligid ng Roses Premium Chicharon. Ang tagumpay ng Roses Premium Chicharon ay tuluyan ng lumaganap sa buong rehiyon. Hindi lamang mga individual na mamimili ang regular na bumibili, kundi pati na rin ang mga tindero sa bus, mga sari-sari store, at malalaking grocery stores ay mas dumami ang kanilang mga order. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Rosa, Ana at siyang Elena. Isang hapon, habang nagsasaayos ng mga papeles sa kanilang bagong opisina, binuksan ni Rosa ang usapan tungkol sa kanilang mabilis na paglago. Chang, hindi ako makapaniwala sa bilis ng paglago ng ating negosyo. Parang kailan lang, nag-aalala tayo kung paano matutugunan ang mga order. Ngumiti si Chang Elena, puno ng pagmamalaki sa kanilang naabot. Totoo yan, Rosa. At dahil sa patuloy na pagdami ng mga orders, nakakatulong din tayo sa maraming tao hindi lang sa pagbibigay ng masarap na chicharon kundi pati na rin sa pagbibigay ng trabaho. Sa pagdami ng kita, nagawa ni Rosa na magpatayo ng mas magandang bahay para sa kanila.
Isang gabi, habang nakaupo sila sa kanilang bagong tahanan, hindi napigilan ni Rosa na maging sentimental. Tingnan mo, Ana, dati-rati pangarap lang natin ito. Ngayon, may sarili na tayong bahay, maluwag at komportable para sa ating tatlo nila Tiyang Elena. Oo nga po ma, at sa bawat paggising ko dito, pakiramdam ko po ay panaginip. Sobrang proud po ako sa inyo, tugon ni Ana, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Dahil din sa lumalaki nilang operasyon, kinailangan ni Rosa na bumili ng karagdagang mga sasakyan para sa delivery ng kanilang produkto. Sa isang meeting kasama ang kanyang team, pinag-usapan nila ang pagpapalawak ng kanilang fleet ng delivery. Kailangan nating siguraduhin na maaasahan ang ating mga sasakyan para sa deliveries. Ayaw nating magkaroon ng delay sa pagdala ng ating produkto sa mga tindahan at customer, paliwanag ni Rosa sa meeting. Opo Ma'am Rosa, ako na po ang bahala na mag-coordinate sa pagbili ng mga bagong sasakyan at sa maintenance ng mga ito, sagot ni Marco, ang kanilang operations manager. Hindi lamang sa pisikal na aspeto nagkaroon ng pag-unlad, kundi pati na rin sa kanilang production area. Dahil sa dami ng mga orders, pinalawak nila ang kanilang production area, nagdagdag ng mga makabagong kagamitan at mas pinahusay na sistema ng produksyon. Sa isang session ng brainstorming, binanggit ni Rosa, importante na patuloy tayong mag-innovate at mag-improve ng ating production techniques para mas mapataas pa natin ang kalidad ng ating chicharon. Sumasang-ayon po ako Ma'am Rosa. Makakaasa po kayo na patuloy tayong mag-aaral ng mga bagong methods at technology para sa improvement ng ating production, sagot ng kanilang production manager. Sa mga pagbabagong ito, damang-dama nila Rosa, Ana, at Tiyang Elena ang ginhawa sa kanilang buhay. Ang kanilang patuloy na pagsisikap at dedikasyon sa negosyo ay hindi lamang nagdulot ng kaginhawahan sa kanilang personal na buhay kundi pati na rin sa komunidad nila. Ang dating pangarap ay ngayon ay isang konkretong katotohanan na nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pag-unlad ng negosyo ni Rosa. Ang Rose's Premium Chicharon ay hindi na lamang basta isang produkto kundi naging tatak na rin ng kalidad at inobasyon. Sa paglago ng kanilang negosyo, nagpasya si Rosa at Ana na magdagdag ng iba't ibang flavors sa kanilang chicharon, kabilang ang spicy, garlic, vinegar, at sour cream and onion, upang mapalawak pa ang kanilang merkado at maakit ang mas maraming customer. Isang hapon, habang nasa tindahan si Rosa, ilang suki ang nagbigay ng kanilang feedback sa mga bagong flavors. Rosa, itong bago mong spicy chicharon, talagang panalo. Tamang-tama lang yung anghang, komento ni Mang Ben, isang matagal ng customer. Masarap nga, Rosa. Ang garlic flavor naman, favorite ng asawa ko. Sabi niya, perfect daw ito pang merienda habang nanunood ng TV, sabi naman ni Aling Nena, na nakangiti habang binibilang ang kanyang baniling chicharon. Nagpasalamat si Rosa sa kanilang mga komento, maraming salamat po sa inyong feedback. Nakakataba po ng puso na nagustuhan ninyo ang mga bagong flavors. Samantala, sa production area, nagpatawag si Rosa ng isang meeting sa lahat ng kanyang mga empleyado upang pasalamatan sila sa kanilang dedikasyon at sipag. Ang karamihan sa kanila ay mga dating walang trabaho at ngayon ay bahagi na ng lumalaking pamilya ng Rose's Premium Chicharon. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Dahil sa inyong tulong at pagsisikap, patuloy na umuunlad ang ating negosyo. Gusto kong malaman ninyo na ang tagumpay ng ating kumpanya ay tagumpay nyo rin, panimula ni Rosa, ang bawat salita ay taos-puso at mayroong pagmamalaki. Tumayo si Julio, isa sa mga empleyado, at sumagot, Ma'am Rosa, salamat din po sa inyo. Dahil sa trabahong ito, napagtapos ko na ang aking panganay sa kolehiyo. Malaking bagay po yun para sa amin. Nakakatuwa pong marinig yan Mang Julio. Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit patuloy kaming nagsusumikap na palaguin pa ang negosyo, sagot ni Rosa, hindi napigilan ang pagpatak ng luha ng kagalakan. Habang nagpapatuloy ang meeting, nagbahagi rin ng iba pang mga empleyado ng kanilang mga kwento kung paano nila nakamit ang personal na tagumpay at kaginhawahan dahil sa pagtatrabaho sa kumpanya. Ang bawat kwento ay patunay ng positibong epekto ng negosyo hindi lamang sa merkado kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa komunidad. Sa pagtatapos ng araw, habang magkasamang pauwi sina Rosa at Ana, kapwa sila na puno ng pasasalamat at pagmamalaki sa kanilang narating. Ma, hindi lang pala tayo nagbebenta ng chicharon. Nagbibigay din pala tayo ng pag-asa at pagkakataon sa maraming tao, wika ni Ana,
habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Oo anak, at habang patuloy tayong magtutulungan at magmamalasakit sa isa't isa, mas marami pa tayong magagawang maganda hindi lang para sa atin kundi para rin sa ating kapwa, sagot ni Rosa. Ang puso ay puno ng kaligayahan at kasiyahan.